Ngiting-ngiti na namimitas ng mga sariwang gulay si Maya sa loob ng malaking garden sa likod ng mansyon ng mga Del Valle. Ang isa sa pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas. Ang aga mo naman yata, iha. Masayang tanong sa kanya ni Nanay Lily, isa sa mga matatanda at matagal na nagtatrabaho sa asyenda. Halatang masaya ka, bakit kaya? Nang aasar ang tinig nito. Ngumiti naman ng malaki si Maya at bahagyang natawa. Uuwi ang senyorito, Nay. Galak na galak niyang pagkukwento. Kaya ang Don Andres ay nagpapahanda ng masasarap at sariwang mga putahe. Dagdag niyang sabi. Ay kaya ka naman pala tuwang-tuwa, makikita mo muli ang crush mo. Pangaasar ni Nanay Lily sa kanya. Napanguso na lamang si Maya dahil sanay na siya sa panunukso ng mga tao sa kanya. Kaklose niya kasi ang mga amo nila, lalo na si Miko, ang tagapagmana ng lahat-lahat ng ari-arian ni Don Andres, ang nagmamay-ari ng malaking farm at asyenda sa kanilang probinsya. Pagkatapos mamitas ni Maya, ay agad siyang dumiretso sa kusina. Doon ay nakita niyang kanyang ina na abala sa pagluluto. Simula bata ay sa asyenda at mansyon ng mga Del Valle na siya lumaki. Matagal at pinakapinagkakatiwalaan na tauhan ng mga lola niya noon ng Don Andres. Kung kaya't siya at ang kanyang ina ay isa na rin talaga sa pinakapinagkakatiwalaan ng kanilang amo. Nagliligalig na naman si Luna. Pagkukwento ng ina sa kanya, tahimik naman na nakikinig lang si Maya. Hindi ko maintindihan bakit tinitiis pa yun ni Don Andres. Iiling-iling na sabi ng kanyang ina. Si Luna ang isa pang apo ni Don Andres, ngunit ampon lamang ito. Anak ito ng namatay na kanang kamay ni Don Andres, kung kaya't inampon na ito ng matanda at pinalaki, ngunit kakaibang ugali nito. Mapagmataas at akala mo kung sino. Hayaan na natin, Ma. Iyon na lamang ang nasabi ni Maya. Ayaw naman kasing pakialaman ng ibang bagay, lalo na wala namang kinalaman sa kanya. Amo pa rin naman natin siya. Dagdag niyang sabi. Kahit kasi ampun lamang si Luna, ay apo pa rin ito ng Don Andres. Tanghali na nang matapos sila mag-ayos ng mga pagkain. Nakahanda ng hapagkainan at hinihintay na lamang na umuwi si Miko. Kung kaya't umuwi muna si Maya para makapagpalit at ayos ng sarili. Nang matapos ay nakangiti siyang bumalik sa mansyon. Suot ang kulay asul na bestida na iniregalo pa sa kanya ni Miko noong nakaraan niyang kaarawan. Hi Maya. Agad na bati ni Miko sa kanya na makita siya nito. How are you? Tanong nito. Okay lang naman. Ikaw, kumusta sa Manila? Tanong din ni Maya, hindi nawawala ngiti sa labi. Halos 3 taon na rin na lumipas simula nang makilala niya si Miko. Matagal na kasi itong nanatili sa Manila kung kaya't huli na nang maipakilala ito ng Don Andres sa asyenda. Tandang-tanda pa ni Maya kung gaano siya napangha sa gwapong mukha ni Miko nang una niya itong makita. I'm good, actually. I'm staying here for months. Nakangiting kwento ni Miko. Ngiting-ngiti naman na nagtatalon sa tuwa si Maya. Animoy bata. Talaga ba? Ibig sabihin, mas makakapag-usap at gala tayo? Excited na tanong ni Maya. Sunod-sunod na tumango naman si Miko bilang sagot. Sa totoo lang, ay madalas silang mag-catchat at magkatawagan. Masaya na si Maya sa ganong setup nila, ngunit hindi niya alam kung ano ba talaga sila. Hindi rin ugali ni Maya mag-assume kung kaya't para sa kanya ay kaibigan lang hanggang walang binibitawan na salita si Miko. Ngunit siya, aminado si Maya na may nararamdaman siya sa binata, ngunit itatago na lamang niya yon. Ayaw niya kasi ng gulo. Miko, tara na sa loob! Parehas silang natigilan nang marinig nila ang mataray na boses ni Luna. Susunod ako. Malamig na sagot ni Miko. Wala itong gana na tumingin kay Luna. Alam naman ni Lolo na nandito ako. Dagdag niya pa. Uunahin mo pa talagang kausapin ng babaeng yan kesa sa akin? Pag inarte nito, natahimik naman si Maya. Yes, kaya mauna ka na. Walang alinlangan na sagot ni Miko. Kita naman ni Maya kung paano nagligalig si Luna hanggang sa pumasok ito ng loob ng mansyon. Sorry about that. Paghingi ng paumanhin ni Miko kay Maya, umiiling-iling naman si Maya at ngumiti. Ayos lang, ano ka ba? Natatawa nitong sabi. Sanay na ako sa kanya. Araw-araw na yata yung nagliligalig dito.
Pagkukwento ni Maya na siyang ikinatawa naman ni Miko. Hindi ka naman inaaway. Pagtatanong ni Miko. Paminsan, pero hindi ako pinapabayaan ni Don Andres kaya siguro lalo nagagalit sa akin. Pagkukwento niya. Masyado yata akong maganda kaya nagagalit? Natatawang biro ni Maya. Yeah, maganda ka kasi. Sabi naman ni Miko dahilan upang matigilan si Maya. Nahiya tuloy siya at napaiwas ng tingin. Pumasok ka na nga lang sa loob. Pag-iba ni Maya ng usapan. Nahihiya talaga siya at hindi niya maitatanggi na kinikilig din siya. Hindi na naman bago sa kanya na sinasabihan siya ng ganoon ni Miko. Ngunit kinikilig pa rin siya sa ganoong bagay. Tara, sumabay ka na, kumain sa amin. Yaya ni Miko, ngunit umiling si Maya bilang pagtanggi. Tutulungan ko pa si Mama mag-asikaso sa inyo. Dahilan niya. Maya na lang tayo sa treehouse, may papakita din ako sa'yo. Sabi ni Maya, kahit ayaw ni Miko ay tumungo na lamang ito at nagpaalam na kay Maya papasok. Si Maya naman ay dumiretso sa kusina upang tumulong sa kanyang ina. Nakatayo lamang si Maya kasama ibang kasambahay sa gilid ng hapag. Ganito sila lagi lalo na kapag maraming bisita. Apo, kumusta ang company na magulang mo? Maayos naman ang pag-handle mo. Tanong ni Don Andres sa apo habang nakain sila. Okay naman lo. Sagot ni Miko. Kaya nga ako pinayagan ni Daddy na magbakasyon dito for almost a year. Nakangiti na sabi ni Miko at pasimple na nilingon ang gawin ni Maya na nakatingin na pala sa pinata. That's good. At least, kapag wala ako, pwede kitang asahan sa asyenda. Nakangiting sabi ni Don Andres. Maya, iha. Tawag ni Don Andres. Agad naman na lumapit si Maya. Yes po. Maggalang niyang tanong sa matanda. Pwede mo bang samahan si Miko tuwing iikot siya sa asyenda at sa mga farm natin? Tanong ng matanda. Sunod-sunod naman na tumungo agad si Maya. Hindi niya agad maitago ang saya at excited na nararamdaman niya. Lolo, pwedeng ako na naman ang sumama kay Miko. Sabat ni Luna dahilan upang mawala ang ngiti sa labi ni Maya. Kita niya kung paano siya inirapan at tinarayan ni Luna nang lingunin niya ito. Si Maya na, mas alam ng batang itong pasikot-sikot dito. Nakangiting pagtutol ng matanda sa gusto ng apo. Inirapan naman ni Luna ang matanda na siya nakita ni Maya. Dahil, epal talaga yung babaeng yan. Dinig pa ni Maya na bulong ni Luna, ngunit hindi na lamang niya pinansin ito. Ngiting-ngiti na bumalik si Maya sa pwesto niya. Wala siyang pakialam sa opinyon ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya madalas si Miko. Kinabukasan ay maagang gumising si Maya dahil pupunta sila sa kabilang parte ng baryo kung saan nakalagay ang malaking asyenda at ibang farm pa ng mga Del Valle. Good morning. Nakangiting bati ni Miko sa kanya. Ang binata pa talaga nagtungo sa bahay nila. Good morning po, tita. Bati rin ito sa ina ni Maya na kagigising pa lamang. Good morning din, senyorito. Bati ng ina ni Maya. Miko na lang po. Nahihiyang sabi ni Miko. Sa totoo lang, hindi ito sanay na tinatawag sa ganong klase ng pangalan. Hindi na naman po kayo iba sa akin. Ikaw talaga. Natatawa na umiling ang ina ni Maya. Alis na bagad kayo? Tanong niya sa dalawa. Opo. Si Miko ang sumagot. O siya, mag-ingat ha. Ingatan mo yung anak ko, Miko. Paalala ng ina ni Maya. Nahiya naman si Maya sa sinabi ng kanyang ina at lihim na napanguso. Ingatan ko po talaga. Seryoso na sabi ni Miko kaya napalingon si Maya. Hay, bagay talaga kayong dalawa. Pangaasar ng ina ni Maya sa dalawa dahilan upang mas mahiya si Maya at mamula. Ma! Nahihiya niyang sigaw. Tinawanan lamang siya ng ina, dinig niya rin ang malakas na halakhak ni Miko kung kaya't masungot niya itong nilingon. Tara na nga! Yaya niya. Nahihiya kasi siya. Hindi na naman bagong panunokso sa kanila. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Maya ang sariling mahiya. Lalo na hindi niya sigurado kung ayos lang ba kay Miko ang mga ganoong biro. Pasensya ka na kay Mama ha? Paghinging paumanhin ni Maya. Nakasakay na sila sa pick-up na sasakyan ni Miko. Nagbibiro lang yun. Dagdag niya pa na paliwanag. It's fine. You don't need to worry. Joke man or not, okay lang sa akin. Mas okay nga, hindi joke eh.
Sabi nito. Eh? Yun na lamang ang nasabi ni Maya. Dinig niya naman ang mapang-asar na tawa ni Miko. Nang lingunin ni Maya ang kalsada ay agad siyang nagtaka nang makitang hindi patungo sa asyenda ang daan na tinatahak nila. Mali ang daan mo, sa kabila pang asyenda, sabi ni Maya. I know. Sagot naman ni Miko sa kanya kung kaya't taka niya itong tinignan. May pupuntahan muna tayo bago tayo dumiretso sa asyenda. Paliwanag ni Miko sa kanya. Tumango na lamang si Maya at sumang-ayon. May tiwala naman si Maya kay Miko kung kaya't sigurado siyang hindi siya nito dadalhin sa kung saan o pababayaan. Halos 1 oras din na naging biyahe nilang dalawa. Nakatulog na si Maya sa biyahe at hindi na namalayan kung saan sila dumaan. Ganoon na lamang ang pagkunutan noon ni Maya ng paggising niya ay makita ang malalaking building. Saan tayo? Taka niyang tanong kay Miko. Hindi ba tayo hahanapin sa asyenda? Dagdag pa niyang tanong. Nag-aalala siya sa totoo lang. Kahit naman kasi close sila ni Miko, ay ayaw niyang isipin ng iba na hindi ginagawa ni Maya ang kanyang trabaho. Tanghali talaga tayo pupunta sa asyenda. Maaga lang kitang niyaya para makapag-date tayo dito sa park. Paliwanag na sagot ni Miko. Hindi na lamang pinansin ni Maya ang huling sinabi nito. Paano mo nalaman to? Taka namang tanong ni Maya. Hindi naman yun gaanong kalayo sa asyenda ngunit hindi niya napansin ang park kung saan siya dinala ngayon ni Miko. Pag-aari siya ng friend ko, private park. Nakangiting sagot ni Miko. Umawang naman ang labi ni Maya, hindi mapigilan ang sariling mamangha. Tara na, yaya ni Miko at bumaba na ng sasakyan. Umikot ito sa bahagi ni Maya at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Muli namang napangiti si Maya nang alalayan siya ni Miko bumaba. Isa sa nagustuhan ni Maya sa binata ang pagiging gentleman nito. Kaya hindi niya talaga maitatanggi na kagusto-gusto si Miko at hindi niya rin napigilan ang sariling mahulog sa binata. Nang makababa sila ay mas namangha si Maya. Kita niya ang mga naggagandahang puno at halaman. May mga swing, slide at siso rin. Sa malayo ay tanaw na tanaw niya ang magandang dagat. Ang ganda! Manghang-mangha niyang sabi. Tayo lang ang tao dito? Tanong ni Maya. Tumango naman si Miko. Yeah, private pa to kasi hindi pa fully finished. Pero pinayagan niya na ako kasi gusto kong maipakita sa iyo magandang view. Nakangiting kwento ni Miko. Nagustuhan mo ba? Tanong nito. Sunod-sunod naman na tumango si Maya at ngiting-ngiti na nilingon ng binata. Thank you. Pasasalamat ni Maya. Actually, ngayon na lang ulit ako nakakita ng dagat. Natatawa nitong kwento. Nabisi na kasi ako kakaintindi sa farm kaya hindi na ako nakakagala masyado tulad ng dati. Medyo nalungkot niyang kwento. Nang pumanaw kasi ang kanyang ama ay siya nang gumagawa ng trabaho nito. Upo tayo. Yaya ni Miko. Tumango naman si Maya at agad sumunod kay Miko. Nang makaupo silang dalawa ay huminga sila ng malalim. It's been a year since last uwi ko rito. Nakakamiss pala. Panimula ni Miko. Nakakapagod sa Manila sa totoo lang. Pagkukwento nito, tahimik at seryoso namang nakikinig si Maya. Buti na lang talaga natapos kong pinapagawa ni dati sa akin. Kaya pinayagan niya ako na magbakasyon kay Lolo. Akala ko nga wala ka ng balak bumalik eh. Sabi ni Maya kaya naman natawa si Miko. Pwede ba yun? Nag-promise ako sa'yo. Sabi ni Miko at ngumiti sa dalaga. Nag-promise ako na babalikan kita kahit anong mangyari. Malambing na sabi nito. Pakiramdam naman ni Maya ay namumula siya dahil doon. Biglang bilis din ang tibok ng puso niya. Gusto niyang matawa dahil alam ni Maya sa sarili na halata siya. Ngunit kailangan niya magpanggap na wala lang yon dahil magkaibigan lamang si Miko at iyon ang alam niya. Hindi ka na talaga nagtuloy sa college? Curious na tanong ni Miko. Oo, sagot agad ni Maya. Okay na rin naman sa akin, nakafocus lang ako sa trabaho. Paliwanag niya pa. Bakit? Tanong ni Miko. Seryosong seryoso ang mukha nito. May pera naman, handa ka rin pag-aralin ni Lolo, bakit ayaw mo? Curious na tanong nito kay Maya. Natahimik naman si Maya at hindi agad nakasagot. Naitikom niya ang labi at napaiwas ng tingin.
23 years old na siya at aminado si Maya na senior high lamang ang kanyang natapos. Ngunit masaya na siya doon. Matalino rin naman siya gaya rin ng sinabi ni Miko. May handang magpaaral sa kanya ngunit mas pinili niya pa rin ang huwag na magkolehiyo at magtrabaho na lamang. It's okay kung ayaw. Hindi natapos ni Miko ang sasabihin nang sumabat na agad si Maya. Hindi ko makita ang future ko. Mapaitan na pangiti si Maya at natawa pagkatapos niya sabihin ng mga salitang yon. Hindi ko talaga alam ang gusto ko. Hindi ko alam. Kung ang iba gusto maging guro o anuman. Ako? Hindi ko alam kaya imbes mag-aksaya ako ng oras, mag-aral, tumulong na lang ako sa pamilya ko at nagtrabaho. Dagdag niyang kwento. Tahimik naman na nakikinig sa kanya si Miko. Gets mo ba? Tumango naman si Miko sa kanya. Naramdaman niya naman ang pagyapos ni Miko sa balikat niya dahilan upang mapalapit at dikit siya sa dibdib ng binata. It's fine, bata ka pa naman. Bata ka dyan. 3 taon lang ang tanda mo sa akin, oh. Ungot ni Maya. Natawa naman si Miko. Well, that's true. Pero ang ibig sabihin ko, may oras ka pa para mangarap. Nandyan lang yan, hindi yan aalis hanggat nabubuhay ka. May karapatan ka mangarap. Seryosong seryoso na paliwanag ni Miko kay Maya. Natahimik naman si Maya at palihim na napangiti. Tama naman si Miko at wala nang masabi si Maya patungkol doon. Mag-enjoy na lang tayo dahil sa asyenda ng punta natin mamaya. Pag-iba ni Miko ng topic. Nahalata kasi nito ang malalim na pag-iisip ni Maya. Ngumiti na lamang si Maya at tumango bilang pagsang-ayon. Nagkwentuhan nilang silang dalawa hanggang sa nagsawa na sila. 1 buwan na lumipas at masasabi ni Maya na masaya naging 1 buwan na lumipas. Lalo na sa loob ng 1 buwan na iyon ay halos lagi niyang kasama si Miko na gusto niya. Si Miko na laging may oras para sa kanya. Epal ka rin talaga, no? Mabilis na natigilan si Maya sa paglalakad sa loob ng mansyon nang marinig niya ang boses ni Luna. Kagagaling niya lang sa kusina dahil dinala niya ang mga napitas niya mga sariwang prutas para kay Don Andres. Ano naman bang problema niyo, senyora? Tanong na lamang ni Maya. Kahit ayaw niyang kausapin ito, ay ayaw niya namang maging bastos dahil amo niya pa rin si Luna. Talagang enjoy na enjoy mo si Miko? Mataray nitong tanong, halatang naiinis. Mukha ka lang namang pera. Napaara ko ang kilay ni Maya sa narinig. Anong pinagsasasabi mo? Hindi niya napigilan ang sariling hindi mainis. Malalim siyang bumuntong hininga at pilit pinapakalma ang sarili. Ayaw niya ng gulo. Kung wala kang iuutos, aalis na ako. Marami pa akong trabaho. Sabi na lamang niya at tumalikod na. Hindi pa siya nakakahakbang ay agad siyang natigilan ng may malakas na puwersang humila sa kanya at ibinagsak siya sa sahig. Napasigaw siya dahil sa sakit ng pagkakabagsak niya. Maya! Mabilis siyang napaharap sa pintuan nang marinig niya ang boses ni Miko na kararating lamang. Kitang-kita niya ang galit at nakakunot nitong noo habang nakatingin sa kanya. What the hell is your problem, Luna? Galit na tanong ni Miko kay Luna. Siyang nauna! Pagsisinungaling ni Luna at agad na nag-inarte. Bakit ba yung babaeng kinakampihan mo? Galit nitong tanong at masamang tinignan si Maya na hindi pa rin makatayo dahil masakit talaga ang puwetan niya dahil sa bastang pagkakabagsak niya. Dahil ikaw mali. Direktang sagot ni Miko at nilingon si Maya. Okay ka lang, kaya mo tumayo? Nag-aalala na tanong ni Miko. Marahan naman tumango si Maya bilang sagot. Agad naman siyang inalalayan ni Miko upang makatayo. Nang makatayo siya doon, ay doon niya lamang mas nadaman sakit ng balakang at puwetan niya. Tuloy gusto niyang gantihan si Luna, ayaw niya lang palakihin ang gulo. Bakit ba lagi mong pinagtatanggol ang babaeng yan? Gusto mo ba siya, Miko? Seryoso, ngunit may gigil na tanong ni Luna. Natigilan naman si Maya sa narinig at napatingin sa mukha ni Miko na ngayon ay seryosong seryoso na nakatingin kay Luna. Oo, gusto ko siya. Sagot ni Miko. Hindi man lang nag-aninlangan. May problema ka ba doon? Sunod nitong tanong. Umawang naman ang labi ni Maya at hindi magawang sumingit sa usapan. Gulat siya sa nakuhang sagot kay Miko.
May parte sa kanya na expected na niya ang bagay na iyon, ngunit hindi niya pa rin mapigilan ang sariling magulat at mamanghang. Dahil hindi makapaniwalang sabi ni Luna. Bakit sa isang chip pa na katulad niya? Insulto nitong tanong. Hindi siya chip. Pagtatanggol ni Miko kay Maya. Ikaw ang chip sa inyong dalawa. Stop acting na rin ka dahil hindi naman. And it's not your business kung gusto ko man si Maya. Sa amin dalawa na yon at huwag ka na makasali. Oras na marinig ko may gawin ka na namang masama, ako talaga makakalaban mo, Luna. Mariin na banta ni Miko at hinawakan ng kamay ni Maya. Tara sa kwarto. Tignan natin ang balakang mo. Hiyaya ni Miko kay Maya. Tumango naman si Maya at nagpadala na kay Miko sa kwarto nito. Akay-akay siya nito ng marahan at maayos hanggang sa makakiyat sila sa kwarto ni Miko. Gusto pa sana siyang buhat nito, ngunit ayaw ni Maya dahil nahihiya siya. Nang nasa kwarto na sila ni Miko, ay agad siyang pinaupo nito ng maayos sa kama. Hihilutin ko ha. Paalam ni Miko sa kanya. Tumango na lamang si Maya at hinayaan si Miko na hilutin ang balakang at kanyang likuran dahil masakit at masama talaga ang pagkakabagsak niya. Hindi alam ni Maya ang sasabihin. Nahihiya siya sa hindi niya malaman na dahilan. Okay ka lang? Tanong ni Miko. Halata sa boses nito ang pag-alala. I'm sorry kung pwede ko lang palisin ng babaeng yun. Ginawa ko na. Kaso, apo na rin kasi talagang turing ni Lolo sa kanya. Pagpapaliwanag pa ni Miko. Okay lang. Anya. Miko. Tawag ni Maya. Yes. Totoo ba yung sinabi mo? Kinakabahan na tanong ni Maya. Natatakot siya na biro lamang iyon at ayaw niyang umasa. Kung kaya't kahit natatakot malaman ng katotohanan, ay naglakas loob na magtanong si Maya. Alin doon? Balik na tanong ni Miko. Malalim na buntong hininga ang ginawa muna ni Maya bago muling nagtangkang magsalita. Ngunit bago pa siya magsalita, ay naunahan na siya ni Miko. Totoo yun. Totoong gusto kita, Maya. Matagal na. Seryoso ang pag-amin ni Miko, kaya marahan na humarap si Maya paharap sa binata. Naghahanap lang talaga ako ng tamang oras umamin dahil gusto kitang ligawan. Paliwanag pa ni Miko. Nalunok naman ni Maya ang sariling laway. Pakiramdam niya ay may bumarado sa kanya at hindi niya agad magawang magsalita. Alam kong natagalan ka. Alam kong naging confusing ang galaw ko sa'yo pero sigurado ako, Maya. Bumuntong hininga ito at marahan na hinawakan ng mga kamay ng dalaga. Gusto kita. Matagal na. At gusto ko sana maligaw sa'yo. Seryoso nitong sabi. Titig na titig sa mata ni Maya. Pwede ba kitang ligawan? Tanong nito. Hindi naman nakasagot agad si Maya. Natulala siya sa gwapong mukha ni Miko na maamo at mahinhin na nag-aantay sa sagot niya. Hindi niya akalain na mangyayari nga sa kanya ito. Akala niya ay malabo at tanging sa panaginip lamang. Ngunit hindi niya talaga akalain na may gusto sa kanya si Miko. Si Miko na tagapagmana. Si Miko na gwapo, mabait at maalaga. Si Miko na gustong-gusto niya noon pa man. Pwede. Mahinhin na sagot ni Maya at marahan ng umiti ng malaki. Pwedeng-pwede, Miko. Dugtong pa nito. Hindi na tumayali sa malaking ngiti na meron siya sa labi. Hindi siya makapaniwala pa rin, ngunit ayaw yun ng sayangin ng pagkakataon pa. Kitang-kita ni Maya kung paano nagliwanag ang mukha ni Miko dahil sa kanyang sagot. Daig pa nito ang nanalo sa loto sa sobrang ganda at laki ng ngiti na meron si Miko. Totoo, wala nang bawian ha. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Natawa naman si Mika dahil doon at sunod-sunod na tumango. Oo naman. Ngiting-ngiti na paninigurado ni Maya. Sino ba naman ako para tumanggi sa katulad mo? Thank you. Madamdami na pasasalamat ni Miko. Hindi ka magsisising. Binigyan mo ako ng pagkakataon, Maya. Emosyonal nitong sabi at humigpit ang hawak sa kamay ni Maya. Magaan ang umiti si Maya. Alam ko, kaya nga pinapayagan kita.
Hindi na umimik pa si Miko, bagkos mahigpit na niyakap nito si Maya. Hindi may paliwanag ng dalawa ang saya at kakaibang pakiramdam na meron sila ngayon. Bastang alam nila ay masaya sila at totoo sa naging desisyon nila sa buhay. 3 buwan na lumipas simula nang manligaw si Miko kay Maya. Masasabi ni Maya na mas naging malambing at maalaga si Miko sa kanya simula nang manligaw ito. Akala niya ay wala nang mas ikakalambing at maalaga si Miko, meron pa pala. Payag din naman ang ina ni Maya kaya wala siyang naging problema. Pati ang Don Andres ay boto sa kanilang dalawa na siya namang ikinagalit ni Luna. Apo, Maya. Mabilis nang natigilan si Maya nang marinig niya ang tawag ni Don Andres sa kanya. Bakit po? Magalang na tanong ni Maya na may malaking ngiti sa labi. Kumusta naman ang panliligaw ni Miko sa'yo? Nakangiti nitong tanong. Natigilan naman si Maya. Pakiramdam niya ay namula siya bigla. Alam naman niyang kalat na sa buong barangay at asyenda na nililigawan siya ng apo ng Don Andres, ngunit hindi niya pa rin mapigilan ang sariling hindi mahiya. Dahil lagi na lamang siyang tinutokso patungkol doon. Okay naman po, nakangiting sagot ni Maya. Pagpasensyahan mo na pala si Luna ha. Paghingi nito ng paumanhin. Babait naman ang batang yun sadya. Madalas may oras lang na ganun siya. Pagpapaliwanag pa ng Don Andres, tumango na lamang si Maya. Maya! Sabay silang napalingonan doon nang marinig nila ang boses ni Luna. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Galit na bungad agad dito sa kanya na siyang ikinakunot ang noo ni Maya. Anong ginawa ko? Takang tanong niya. Alam ni Maya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawa, kaya hindi niya maintindihan kung bakit na naman galit si Luna. Lo, ano to nalaman ko na nililigawan ni Miko si Maya? Ako na kayong pinadala mo sa Manila for past few months tapos ganito pang malalaman ko? Galit na galit nitong tanong. Apo, ano naman ang mali doon? Tanong nandun. Mabait at magandang bata si Maya. Hindi katakataka na magustuhan siya ni Miko. Yak! Pagtataray ni Luna at umirap. Lo, alam niyo naman na gusto ko si Miko. Pagliligalig nito, hindi na nagulat si Maya sa kanyang narinig. Kahit naman kasi inampon si Luna ay halata na niya noon pa man na may gusto ito kay Miko. At alam niya rin na isa iyon sa rason kung bakit ito galit na galit sa kanya. Luna, apo, alam ko pero ayoko naman diktahan si Miko. Paliwanag na sagot ng Don. Umaasa na maintindihan siya ni Luna. Ngunit mataray na umirap lamang ang ibinigay ni Luna sa kanila at saka padabog na umakyat. Malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ng Don Andres. Pasensya na po. Nag-away pa po kayo ng apo niyo. Paumanhin ni Maya. Kahit ayaw ni Maya kay Luna, ay hindi naman masama ang ugali niya para idamay ang nasa paligid nila. Hayaan mo na. Kakausapin ko na lang. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Mahinahon na sabi ng Don Andres at malaking ngumiti. Tumango na lamang si Maya at agad na bumalik sa kanyang ginagawa. 1 linggo lumipas at 1 linggo niyang hindi nakita si Miko at Luna. Kinakailangan kasing samahan ni Miko si Luna sa Manila dahil may importante itong aasikasuhin. Wala namang reklamo si Maya doon dahil alam niyang trabaho ang pinunta ng dalawa at malaki ang tiwala niya kay Miko. Tahimik siyang nagche-check ng mga ani na prutas na may bigla na lamang tumawag sa kanya kaya gulat siyang napaharap doon. Maya, right? Sabi nito sa kanya. Tumango naman si Maya. Yes po, sino po sila? Tanong niya. Ngayon niya lang nakita mukha ng binata, kaya hindi niya ito kilala. Tingin niya rin ay kaedad niya lamang ito. I'm Gael, Miko's cousin. Pakilala nito sa kanya at naglahad ng kamay. Kahit may pag-aalinlangan ay tinanggap naman ni Maya iyon dahil ayaw niyang maging bastos. May need ba kayo, sir? Magalang na tanong ni Maya. Ngayon, alam niya na pinsan ito ni Miko, ay amin na rin ito panigurado. Nothing. I just want to have a talk with you. Kanina pa kasi ako nakarating dito and wala akong makausap. I asked Manang kanina sa loob and sabi niya, ikaw daw ang kaedad ko, kaya pwede kitang makausap dito. Pagpapaliwanag ni Gael,
Tumango naman si Maya at ngumiti. Sir, bakasyon po ba kayo rito? Curious na tanong ni Maya. Gulat din kasi siya na wala man lang pasabi sa kanilang mga tauhan na dadating ang isang apo ng Don Andres sa kapatid nito na isa rin doon sa ibang asyenda. No, we're going to stay here for only 2 days. May family dinner kami, papunta na rin ang iba naming kamag-anak. May halaga raw pag-usapan eh. Paliwanag nito. Tumango naman si Maya. Hindi niya na alam ang sasabihin niya. Hindi naman kasi sila close si Gael kaya hindi niya alam ang gagawin niya. Pwede mo ba akong itour? Tanong ni Gael. Laking pasalamat ni Maya na nagsalita muli ito. Sure sir. Ganado na sagot ni Maya. Iyon ang paborito niyang gawin sa lahat. Ang igala ang mga tao sa farm at asyenda. Huwag mo na akong tawagin sir. Natatawa na sabi ni Gael. Gael na lang, mag-edad lang naman tayo. Dagdag pa nitong sabi. Tumango naman si Maya bilang pagsang-ayon. Agad din naman na iginala ni Maya si Gael sa malaking farm sa likod ng mansyon. Masaya at maayos naman ang pag-uusap nilang dalawa. Nawala din ang awkwardness sa pagitan nila dahil makulit si Gael at nakasundo rin agad ito ni Maya. Pagkatapos nilang maikot ang buong kabuuan, ay nagpasya na silang bumalik sa mansyon. Nagtatawanan sila hanggang sa makapasok sila. Natigilan lang sila na makita ni Maya ang masungit at seryosong mukha ni Miko na nakatingin sa kanila. Kinabahan siya sa totoo lang, ngunit ayaw niyang ipahalata. Miko, nakauwi ka na pala. Nakangiti na sa lubong ni Maya sa manliligaw. Puntahan ko lang ha. Paalam naman ni Maya kay Gael. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at agad siya nagpunta kay Miko na ngayon ay seryosong-seryoso ang mukha. Bakit kasama mo yan? Tanong ni Miko agad sa kanya. Ginala ko lang siya. Sagot ni Maya. Napakunutan noon niya at nagtataka. Madalas kasi kapag umuwi si Miko ay nakangiti agad ito sa kanya. Ngunit ngayon ay nakabusangot ito na siyang pinagtataka ni Maya. May problema ba? Taka na tanong ni Maya. Pumuntong hininga naman si Miko at umiling. Humarap siya kay Maya at ngumiti. Ngunit ramdam ni Maya na hindi totoo ang ngiti na iyon. May gagawin ka pa ba? Tanong ni Miko kay Maya. Marahan naman na umiling si Maya bilang sagot. Bakit? Takang tanong ni Maya. Hindi niya kasi maintindihan bakit ganito ang aura ni Miko ngayon. Usap tayo saglit. Yaya nito. Tumango naman si Maya bilang pagsang-ayon, kaya agad siyang hinawakan ni Miko sa kamay at hinila pataas. Tumigil lang sila sa paglalakad nang makapasok sila sa kwarto ni Miko. Ayok makita na kasama mo yun. Agad itong sabi sa kanya. Napakunutan noon ni Maya sa narinig. Huwag ka na ulit sasama sa lalaking yun. Mariin itong sabi sa kanya. Why? Ano bang meron? Takang-taka na tanong ni Maya. Miko, kakadating mo pa lang, alam ko na agad na may mali nung nakita mo kami. Kaya pwede man sabihin mo anong meron? Kunot noon na tanong ni Maya. Medyo naiinis siya sa totoo lang. He is my enemy. Pagpapaliwanag ni Miko sa kanya. Mas nagtaka naman si Maya dahil doon. Maraan siyang hinawakan ni Miko sa dalawang kamay niya at iginiya pa upo sa dulo ng kama. Nang makaupo sila ay tsaka muli ito nagsalita. Lahat na sa akin, inaagaw niya. And I'm scared na, baka ikaw, agawin niya. Emotional nitong kwento. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Tanong ni Maya. He stole my ex-girlfriend before, nung nasa Manila kami. Siya rin ang reason. Gusto niya, nasa kanya lahat. And siya rin ang gustong pagmana ng parents ko ng company namin, kundi lang dahil kay Lolo na akong pinili niyang tagapagmana. Ang alam ko rin, pag-uusapan ng pamilya ang hatian sa mana. Pagpapaliwanag ni Miko, umawang naman ang labi ni Maya sa narinig. Pero, I don't care about that. Wala akong pakialam sa mana. May sarili akong business at pera. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Sorry if I acted like that. Natakot lang ako. Malambing nitong sabi at marahan na niyakap si Maya. Ramdam na ramdam ni Maya sa mga yakap ni Miko ang takot at pangamba. Bumuntong hininga siya at yumakap din kay Miko. Hindi ako makukuha o mawawala sa'yo. Paninigurado ni Maya. Ayaw niyang isipin ni Miko yon. Dahil sa'yo na ako, Miko. Sayong-sayo na ako. Kaya don't worry ha.
ikaw ang pipiliin ko kung mangyari man yon. Hindi nila ako maaagaw sa'yo. Dahil simula ngayon, boyfriend na kita. Ramdam naman niya kung paano nagulat si Miko dahil sinabi niya. Mabilis itong napahiwalay sa pagkakayakap. You are not joking, right? Gulat nitong tanong, natatawa naman na napailing si Maya. Hindi. Balak na naman sa jacket ang sagutin kaso iniisip ko lang kung paano and I think it's enough na sa ligawan na ipakita mo na sa akin na you are deserving. So, yes, sinasagot na kita. Tayo na. Ngiting-ngiti na sabi ni Maya. Muli siya niyakap ni Miko na mahigpit. Mas mahigpit sa naging una nitong yakap. Ngiting-ngiti naman na gumanti ng yakap si Maya kay Miko. Sobrang saya niya ngayon. Dahil ngayon ay sigurado na siya at sigurado na meron na silang dalawa. May karapatan na sila sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Maya. Mawala ng mana sa akin. Huwag lang ikaw. Madamdamin at emosyonal na sabi ni Miko kay Maya. Napangiti naman si Maya doon at humigpit din ang yakap. Mahal din kita, Miko. Tumutol man na lahat sa atin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Malambing na sabi ni Maya. Wala na siyang hiling pa dahil naibigay na sa kanya. Lahat at sigurado siya naging desisyon niya. Kinabukasan ay abala silang lahat dahil uuwi ang mga kapatid ng Don Andres, pati na rin ang mga magulang ni Miko. Kung kaya't lahat halos sa mga tauhan ay abala sa paghahanda ng hapunan at iba pang mga kailangan. Maya, ano bang meron? May birthday ba? Tanong ni Via sa kanya. Isa sa mga kasambahay na mas matanda lamang ng ilang taon sa kanya. Kakabalik lang nito galing sa bakasyon sa probinsya. Kakabalik ko lang tapos sabak agad sa trabaho. Kamot ang ulo nitong sabi. Natawa naman si Maya. Buti nga sa akin kanila pinasama imbes sa kusina. Mas mahirap doon. Sabi ni Maya. Tumango naman si Via bilang pagsang-ayon. Sa bagay, sabi pa ni Via. Pero tingin mo, super important talaga ang pag-uusapan nila. Kasi halos lahat ng angkan pupunta ngayon at napakalaking handaan talagang ginagawa natin. Sabi ni Via. Halata rito na curious talaga siya sa magaganap. Malaki sadya. Ang sabi sa akin ni Miko, mahalagang pag-uusapan kaya maski parents niya ay umuwi galing ibang bansa na may importanteng pagmimitingan daw. Sabi ni Maya at tumayo na maayos. Tara na sa loob at marami pang gagawin doon. Baka kailangan ng tulong nila mama. Yaya ni Maya. Tumango naman si Via kung kaya't pumasok na silang dalawa. Kinagabihan ay nakahanda na ang lahat. Gaya ng kinagawian ay nakatayo lamang silang mga katulong sa gilid para madali silang utusan oras ng pangangailangan. Lolo, bakit may maid? I thought tayo lang dapat dito. Mataray na tanong agad ni Luna na kay Maya ang paningin nito. Sa totoo lang, kung hindi lang naturuan ng magandang asal si Maya, ay baka matagal na niyang pinatulan ang katarayan ni Luna. Alright. Pagsang-ayon ng Don Andres sa sinabi ni Luna. Kitang-kita ni Maya ang mayabang ng ngisi ng dalaga. Lahat kayo, pwede na umuwi. Kami na bahala dito. Utos ng Don Andres sa mga katulong. Sabay-sabay silang yumuko kasama na si Maya. Aalis na rin sana si Maya nang bigla siya matigilan dahil sa sinabi na Don Andres. Maiwan ka, Maya. Utos nito na siyang ikinakunot agad ng kanyang noo. Bakit po? Kanta kanyang tanong. Wala siyang maisip na dahilan para maiwan siya. Miko, apo, itabi mo sa'yo si Maya. Kasama siya sa pag-uusapan natin na mahalaga. Nakangiting utos nito sa apo at agad naman tumayo si Miko sa pagkakaupo at ngiting-ngiti na inalalayan ng girlfriend na maupo sa kanyang tabi. Kahit litong-lito at takantaka ay naupo na rin si Maya. Mahal, bakit? Bulong niyang tanong kay Miko. Nagkibit-balikat naman ang boyfriend niya dahil hindi rin ito alam ang sagot. Lo, bakit naman nandito yan? Pagliligilig agad ni Luna. Hindi naman nating pamilya yan. Dagdag pa nitong sabi. Ampon ka naman ah. Sabat ang pinsan na babae ni Miko. Arte nito. Pia. Suway na magulang nito. Luna, apo. Girlfriend ni Miko si Maya at sigurado akong magiging mag-asawa rin ng dalawa. Ngiting-ngiti na sabi ng matanda. Natawa naman ang iba doon maski si Miko.
habang si Maya naman ay nahihiya at si Luna lamang ang naiinis. At isa si Maya sa pinakamabait at maasahan sa lahat. Tapat at talagang mapagkakatiwalaan. Pagmamalaki pa ng matanda, napangiti naman ang lahat doon, lalo na si Miko. Marahan na naramdaman ni Maya ang kamay ni Miko na humawak sa kamay niya, kung kaya't nilingon niya ito. Malaking ngiti ang sinalubong nito sa kanya. Mahal, kalma. Pagpapagaan ni Miko ng loob sa kasintahan. Ramdam niya kasi ang kaba at takot nito. Walang mangyayari, okay? Dagdag pa niyang sabi. Humigpit ang hawak ni Maya sa kamay ni Miko. Pa, ano palang meron? Bakit lahat kami kailangan nandito? Tanong ng ama ni Miko dahilan upang mapunta doon ang atensyon ng lahat. Hawak kamay si Miko at Maya na nakikinig sa usapan. Well, as you can see, patanda na talaga ako. Panimula ni Don Andres. Wala naman nagsalita at nakinig lang ang lahat. Kaya, ayaw mo nating isipin ay mawawala din talaga ako sa mundong ito. Dagdag dito, may malaking ngiti sa labi. Tahimik ang lahat. Walang nagtakang magsalita. Tanging si Maya lamang ang malikot ang mata, lahat ay nakatingin sa matanda. So, I decide na hatiin ang ari-arian ko sa inyo. Especially sa mga apo ko. Nakangiti na sabi ni Don Andres at lumingon ito kay Miko, ang tagapagmana niya. Gaya ng nauna kong plano nun, si Miko magmamana ng halos lahat. May company, asyenda, may farm, and almost everything. Panimula ng Don Andres. Wala namang problema sa amin yon. Pagsang-ayon ng ina ni Gael. Alam naman namin na kayang panindigan ni Miko ang lahat. Dagdag pa nitong sabi na sinang-ayunan ng lahat. Luna will have my business and house in Tagaytay. Gael will have my hotels and restaurants in Manila at Bataan. Pia will have my private island in Palawan. Sunod-sunod na sabi ng Don Andres. And lastly, base na rin sa usapan namin ng apo ko na si Miko, makukuha ni Maya ang asyenda na lagi niyang inaalagaan at binabantayan. Pahabol ng matanda na siyang ikinagulat ng lahat, lalo na si Maya. Hindi niya inaasahan ang bagay na iyon. Gulat na gulat niyang nilingon ang kasintahan. Miko, bakit kasama ako? Hindi niya makapaniwalang sabi. Hindi naman ako dapat manahan din. Mahal, you deserve it. Sa daming nagawa ng pamilya mo sa amin, lalo na ikaw, at kita ni Lolo kung paano mo minahal ang trabaho mo. Kaya nag-decide siya na sa'yo na ibigay ang asyenda na hindi naman problema sa akin. Pagpapaliwanag ni Miko sa kasintahan. Muli nitong hinawakan ng kamay ni Maya at hinalikan ng likod ng palad nun. What? Sabat ni Luna. Tumayo ito sa pagkakaupo. Galit na galit ang mukha nito na nakatingin kay Maya. Nanlilisik ang mga mata nito. Ani may gusto ng manakit ng walang pag-aalinlangan. Bakit pati siya? Lolo, I can't accept this. Galit pa nitong sigaw. Wala naman siyang ambag. Hindi mo rin siya apo. Bakit may hati siya? Kapal naman ang mukha niya. Walang paawat itong sabi. Galit na galit itong umalis sa kinatatayuan at sinugod si Maya. Laking pasalamat na lang talaga na katabi nito si Miko at hindi nito natuloy ang balak. So, kakampihan niyo talaga yung babaeng yan? Plastic naman yan at mukhang pera. Pangiinsulto nito. Agad naman tumayo si Miko sa pagkakaupo at hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Luna sa kanyang girlfriend. And who are you to speak like that? Seryoso na tanong ni Miko. Pigil ang gigil. Anong karapatan mo pagsalita ng ganyan ng girlfriend ko? Ampon ka lang naman, pero ang kapal na mukha mo. Enough! Ang Don Andres nang umawat sa dalawa. Luna, wala kang karapatang pagsalita ng ganyan si Maya. Mabait na bata yan at mapagkakatiwalaan kung kaya't pinamanahan ko. I hate you all! Pagmamaktol ni Luna. Galit at tingin muna ang binigay nito sa lahat bago padabog na umakyat. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maya. Alam niyang galit si Luna sa kanya noon pa man, lalo na ngayon na naging silanan ni Miko. Ngunit ang hindi niya maintindihan, bakit napakapangit ang ugali nito at sakim. Ayos ka lang? Nag-aalala na tanong ni Miko sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti. Agad naman siyang niyakap ni Miko. Ramdam niyang galit ito dahil sa mabigat na paghinga nito.
I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Maya. Pakiramdam niya ay kasalanan niya lahat kaya nagulo ang family dinner nila. Wala kang kasalanan. Sabi naman ni Miko. Wala kang kasalanan, mahal. Hindi natin kasalanan kung masama talagang ugali ng babaeng yun. Dagdag pa nitong sabi, pinapagaan ang loob ng kasintahan. Panandalian na humiwalay si Miko sa pagkakayakap. Lo, alis na muna kami ng girlfriend ko. Paalam ni Miko. Tumango naman ng Don Andres kung kaya't hinawakan ni Miko si Maya sa kamay at naglakad ang dalawa paakyat. Isang linggo ang lumipas simula na mangyari ang gulong yon. Hindi pa rin nag-iimikan sina Luna at Don Andres. Hindi mapigilan ni Maya ang hindi mag-guilty, lalo na alam niya kung gaano kamahal ni Don Andres ang kanyang apo na si Luna. Hindi kaya magkagulong pamilya niyo dahil sa akin? Nag-aalala na tanong ni Maya. Nasa garden sila ngayon ng mansyon, hawak kamay na naglalakad doon. No, sagot agad ni Miko. Saglit silang tumigil sa paglalakad. Buti na lang at gabi na kung kaya't makakapag-usap sila ng maayos. Mahal, huwag mong isipin ng ganyan. Alam mo naman sadyang ganun ang ugali ni Luna. I'm sure magkakaayos din sila ni Lolo. Pero kasi, hindi na naman dapat ako manahan pa para wala na ring gulo. Mahinahon na sabi ni Maya. Halos bulong na yon. Bumuntong hininga naman si Miko at hinawakan ng dalawang kamay ng kasintahan at marahan na pinisil-pisil iyon. Tumingin siya sa mata ni Maya at ngumiti ng malaki. Mahal, ang lolo nagpasya patungkol doon. At alam ni lolong ginagawa niya kaya sigurado ako na tama at ayos lamang ang ginawa niya lalo na. Kaibigan ni lolo mga lolo mo na, malaki rin ang naging ambag sa negosyo namin. Malambing na pagpapaliwanag ni Miko sa kasintahan. Marahang gumapang ang braso nito at pumulupot sa bewang ni Maya. Magaan niya itong niyakap na siyang agad naman na ginantihan ni Maya. Huwag mo nang isipin, okay? Sabi ni Miko. Wala kang kasalanan. Magkakaayos din sila, magtiwala lang tayo. Pagpapagaan pa nito sa loob ni Maya. Tumango naman si Maya at inihilig ang ulo sa dibdib ni Miko. Marahan siyang pumikit at huminga ng malalim. Tuwing kasama niya talaga si Miko ay gumagaan ang pakiramdam niya. Mas sumasaya ang pakiramdam niya at kamahal-mahal siya. Lalo na ang puso niya na sobrang saya ng nararamdaman. Mahal. Malambing na tawag ni Miko sa kasintahan. Ungot lang naman ang sinagot ni Maya. Masyado siyang komportable sa pagkakahilig sa dibdib ng kasintahan. Papayagan ka kaya ni tita matulog sa akin ngayon? Biglang tanong nito dahilan upang mapabalikwas si Maya. Bakit? Kunot noon niyang tanong. Madalas tambay si Maya sa kwarto ni Miko, ngunit sa bahay pa rin siya nila natutulog at nauwi. Ngayon lang siya niyaya ni Miko na matulog sila na magkatabi at sa kwarto pa talaga ni Miko. Gusto kong matulog kang katabi ka. Hindi naman siguro magagalit si tita, di ba? Nakangiting tanong ni Miko sa kanya. Napaisip naman si Maya dahil doon. Sa isip-isip niya ay ayos na ayos naman ang ina niya kay Miko. Pinapayagan siya rin ito sa gusto niya basta magsasabi lang siya, lalo na malaki na naman siya at nasa tamang edad na siya. Hindi naman, sagot ni Maya. Pwede naman tabi tayong matulog ngayon. Kilala ka naman ni Mama. Dagdag na sabi pa ni Maya. Ngiti-ngiti naman si Miko sa narinig na sagot ng kasintahan. Agad silang nagpunta sandali sa bahay nila Maya na malapit lang sa mansyon. Kumuha lamang sila ng damit at nagpaalam sa ina ni Maya na wala namang pagtutol. Nang makabalik sila sa mansyon, ay agad silang dumiretso sa kwarto ni Miko. Doon ay nag-usap at naglambingan pa silang dalawa. Halos 3 linggo ang lumipas at halos araw-araw na natutulog si Maya sa mansyon. Kaunti na lang ay doon na talaga siya manirahan. Maaga siyang nagising dahil sa uhaw. 5:00 pa lamang ngunit bumaba na si Maya. Ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makita si Luna na may tinitimpla na gatas. Luna? Taka niyang tawag sa pangalan nito. Kita niya naman na nagulat si Luna sa kanya. Dahil, anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Luna sa kanya at agad siyang inirapan. Dahil kakagising at antok pa rin si Maya, ay hinayaan niya na lamang ang pagtataray ni Luna sa kanya. Kailan mo pa nahiligan ng gatas? Takang tanong ni Maya. Alam niya kasi ay puro kape lang iniinom ni Luna. At saka ano yan?
Tukoy ni Maya sa maliit na bote na nasa tabi ng gatas. Kita niya naman na taranta na kinuha ni Luna iyon at bakas inilagay sa bulsa ng suot nito. Ba't ba pakilamera ka? Pagtataray pa rin ito sa kanya, sabay irap. Kinuha nito ang gatas tsaka mabilis na naglakad paalis, nilagpasan siya nito ng walang imik-imik. Napakibit-balikat na lamang si Maya at kumuha ng baso at uminom ng tubig. Nang makainom at mahimasmasan ay muli niyang inalala ang nakita kanina. Nilingon niya ang mesa at nakita doon ang garapon na may gatas. Kay Don Andres yun ah, sabi niya sa sarili at napaisip. Kay Don Andres ang tinitimpla ni Luna. Bulong niya pa at mas lalong napaisip. Hindi maintindihan ni Maya ang nararamdaman niya, ngunit kinakabahan siya. Ayaw niya namang husgan si Luna, ngunit sa tingin niya ay hindi maganda ang balak nito. Dali-dali na inalapag ni Maya ang baso na hawak sa mesa at tatakbo na umakyat. Agad niyang tinungo ang kwarto ni Don Andres. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya, ngunit wala siyang narinig na kung ano. Kung kaya't nang mapansin niyang hindi nakalak ito, ay agad niya itong binuksan. Ganoon na lang ang gulat at panlalaki ng mga mata niya nang makita ang Don Andres na nakaratay sa kama nito at bumubula ang bibig. Don Andres! Gulat na gulat at kabado niyang sigaw. Agad siyang lumabas at tumakbo sa kwarto ni Miko. Mabilis niyang ginising ang kasintahan. Miko! Si Don Andres bumubula ang bibig! Aligaga niyang sabi. Kita niya naman ang gulat sa mukha ni Miko at mabilis itong nagtatakbo palabas ng kwarto. Wala na silang pinalagpas na oras pa at agad nilang isinugod ang Don Andres sa ospital. Kalahating araw na lumipas at hindi pa rin gumising ang Don Andres. Laking pasalamat na lang talaga ni Maya na naisipan niya agad tignan ng Don Andres at nadala agad ito sa ospital. Dahil kung di niya yun ginawa, ay baka hindi naagapan ang matanda. Buti na lang, dala niyo agad siya rito. Sabi ng doktor sa kanila. May lason ng ininom niyang gatas. Hindi naman ganong kabilis ang epekto ng lason, ngunit matanda ng pangangatawan niya kung kaya't mabilis yun na na-absorb ng kanyang katawan. Pagpapaliwanag ng doktor. Maiwan ko na muna kayo. Babalik na lang ulit ako kapag nagising na si Mr. Del Valle. Paalam ng doktor, tumungo naman silang dalawang magkasintahan. Nang makalis ang doktor, ay doon lamang nagsalita si Miko. Si Luna lumason kay Lolo. Seryosong-seryoso na sabi ni Miko. Nakita siya sa CCTV camera. Siyang huling pumasok at may bitbit na gatas bago mo naabutan si Lolo na wala nang malay sa kwarto niya. Pagkukwento pa nito, nang pamansin ni Maya ang pagkuyom ng kamay ni Miko, ay mabilis niya itong hinawakan upang pakalmahin. Mahal, kumalma ka. Baka anong magawa mo? Pagpapakalma ni Maya. Naiintindihan niya na galit si Miko dahil maski siya ay galit din ngunit ayaw niya makagawa ng masama ang boyfriend niya. Ang kapal ng mukha niya, mahal. Galit na sigaw ni Miko. Damang-daman ni Maya ang gigil nito. Natatakot siya lalo na ngayon niya lang nakita si Miko na magalit ang sobra. Pagkatapos siyang ampunin ni Lolo, pag-aralin palamunin, ganitong igaganti niya. Siya pa talaga na ampun lang may karapatang magalit. Hindi nagsalita si Maya. Hinayaan niya lang si Miko na ilabas ang lahat ng galit ito. Niyakap na lamang niya ito at marahan na hinaplos ang likod upang kumalma. Maya-maya ay naramdaman niya na itong umiiyak. I'm so scared, mahal. Umiiyak nitong sabi. Si Lolo na nakasama ko mula bata pa ako. Siyang tao nagtiwala at nagpalaki sa akin. Hindi ko hayaan na may mga tao mananakit sa kanya. Anong gagawin mo? Palalayasin ko siya. Gustuin ko man siyang ipakulong, but I'm sure na hindi papayag si Lolo. Na kahit anong sama ng ugali ng babaeng yun, ayaw niyang makulong si Luna. Alam na ba ng parents mo nangyari? Umiling naman si Miko bilang sagot at humiwalay sa pagkakayakap. Hihintayin ko muna magising si Lolo. Kailangan ko ng kanyang desisyon. Sige, basta nandito ako sa tabi mo ha. Nandito lang ako, mahal. Paalala ni Maya sa kasintahan at ngumiti ng malaki. Ngumiti rin naman si Miko at hinawakan ng kamay ni Maya. Marahan niyang pinataka ng magagaan na halik iyon. Thank you, mahal na mahal kita. Malambing na sabi ni Miko kay Maya na siyang ikinangiti naman ito. Mahal din kita. Malambing na sabi ni Maya at hinalikan ng labi ng kasintahan.
Alam niya magulo ang isip ngayon ni Miko. Ngunit alam niya rin na ngayon ang oras na kailangan siya ng nobyo. Isang buwan na nakalipas at maayos ng kalagayan ng Don Andres. Isang buwan na rin na lumipas simula ng palayasin ni Miko at Don Andres si Luna. Masaya ang lahat lalo na mga taong ayaw kay Luna. Iba talagang tahimik ng asyenda nung nawala si Luna. Natatawang sabi ni Via. Nasa living room sila ngayon ng mansyon. Sa sobrang bait ng Don Andres sa kanila, ay hinahayaan sila ng mga ito na tumambay sa mansyon. Lalo na ngayon, nasa ibang bansa ang Don at may inaasikaso sa negosyo. Kumusta na pala kayo ni Sir Miko? Tanong ni Via. May halong pangasar ang tono nito. Napailing naman si Maya. Kailan ang kasal? Dagdag pa nitong tanong nang aasar talaga. Baliw ka. Sabi naman ni Maya kay Via at ngumuso. Hindi naman napapag-usapan ng ganyang bagay. Sabi niya pa. Aba, bakit? Taka na tanong ni Via. Hindi na kayo pabata lalo na si Sir Miko. Sigurado akong gusto na rin na magkaanak para may tagapagmana na rin siya. Tuloy-tuloy na sabi ni Via. Wala pa ba nangyayari sa inyo? Kunat noon na tanong ni Via sa kanya na siyang kinalaki naman ng mata ni Maya. Agad niyang nilibot ang paningin sa takot na may makarinig ng usapan nilang dalawa. Yung totoo, balita ko kasi kay Sir Miko, natutulog ka na sa kanya. Wala pa talaga nangyayari. Seryoso na tanong ni Via. Hindi na ito nagbibiro. Umiling naman si Maya bilang sagot. Totoo na ilang beses na silang magkatabing natutulog ni Miko, ngunit wala pa rin nangyayari sa kanila. Ayaw mo ba? Tanong ni Via. Agad namang umiling si Maya bilang sagot. Bakit? Taka nitong tanong. Ayaw ni Miko. Babae naman ako, Via. Nakakahiya naman na ako pa talaga. Lagi may nagaganap pero hindi natutuloy dahil ayaw niya. Paliwanag na sagot naman ni Maya. Hindi siya nahihiya lalo na alam niya na mas wild sa kanya si Via. Alam niya rin na open itong mag-isip. Lo, bakit? Hindi ka ba mahal ni Sir? Tanong nito, hindi nakasagot si Maya. Bigla siya napaisip dahil doon. Ilang beses nang muntik may mangyari sa kanilang dalawa ni Miko, ngunit lagi napuputol dahil ayaw pa ni Miko. Hindi naman natuto lagi si Maya dahil handa at willing naman siyang ibigay ang kanyang sarili. Hindi rin niya alam ang reason ng kasintahan dahil tuwing gusto niya itong tanungin ay nauunahan siya ng hiya. Sigurado ka na ba kay Sir? Tanong ni Via. Walang alinlangan at tumango agad si Maya bilang sagot. Noon pa man, sigurado na talaga siya kay Miko. Si Sir kaya? Tanong muli nito na siyang nagpatahimik kay Maya. Ayaw niya mag-overthink, ngunit hindi niya mapigilang maisip. Walang usapan na kasal. Sige, gets, dahil maaga pa. Walang nangyayari dahil ayaw ni Sir. Hindi ka ba napapaisip, Maya? Mas natahimik si Maya. Ayaw niyang isipin ang mga ganitong bagay dahil tingin niya ay may rason naman ang kasintahan niya. Tingin niya ay masyado pa ring maaga. Halos 5 buwan pa lamang naman sila ngunit nasa tamang edad na rin sila para ikasal o anuman. Tuloy hindi niya mapigilang mapaisip sa lahat ng sinabi ni Via sa kanya. Mahal naman ako ni Miko. Paninigurado ni Maya. Sure ako doon. Mahal ka nga. Ang tanong, sigurado na ba si Sir sa'yo? Seryosong seryoso na tanong ni Via. Pag-usapan yung dalawa yan, Maya. Sure naman na may rason si Sir bakit ganyan siya. Hindi rin naman masama na wala kayong usapan patungkol sa ganyan pero hindi na kayo bata. Nasa tamang edad na rin kayo para mag-settle down. Dahil kung sigurado na kayo sa isa't isa, sa kasal din naman ang uwi niyong dalawa. Mahabang sabi ni Via sa kanya. Tumango na lamang si Maya at ngumiti. Hindi niya tuloy magawang maging masaya maghapon. Kinagabihan ay nauna nang mahiga si Maya sa kama ni Miko. Nasa baba pa kasi ang kasintahan niya dahil kausap nito ang ama patungkol sa negosyo. Ilang oras na lumipas ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Maya ang sinabi ni Via. Tuloy, gusto niya ngayon subukin at alamin ang kasagutan sa lahat ng tanong niya. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng kwarto, ay agad siyang napatayo sa pagkakahiga sa kama at naupo. Sinalubong naman siya na maganda ng ngiti at guwapong mukha ni Miko. Nang makalapit ito sa kanya, ay agad siya nitong pinatakan ng halik sa labi. Akmang gagantihan niya sana yon, ngunit mabilis lumayo sa kanya si Miko. Mag-shower lang ako. Paalam ni Miko.
Tumango na lamang si Maya, dismayado, mas nadagdagan ang iniisip niya dahil doon. Baka naman hindi siya sigurado sa akin. Kaya ba ayaw niyang may mangyari sa amin? Naiiyak niya ang tanong sa sarili. Gusto niyang matawa sa sarili niya, nagmumukha tuloy siyang baliw. Ilang minutong lumipas ay lumabas din si Miko. Bagong ligo na ito at nakapantulog na. Simpleng white v-neck shirt at black pants ang suot nito. Ganoon na lang ang pagtataka ni Miko nang tumabi siya sa kasintahan. Ay masungit at malungkot ang mukha nito. What happened? Tanong agad ni Miko, nag-aalala. Hindi mo ba ako mahal? Direkta na tanong agad ni Maya. Umahon ito sa pagkakahiga at naupo sa kama. Hindi ka ba sigurado sa akin kaya ayaw mo may mangyari sa atin? Tanong pa ulit niya. Umabong naman ang labi ni Miko at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalain na mahinhin at malambing niyang girlfriend ay may ganito palang iniisip. Ano ba sinasabi mo, mahal? Taka na tanong ni Miko. Of course, mahal kita. Kung mahal mo ko, bakit sa tuwing may mangyayari sa atin hindi mo tinutuloy? Umaayaw ka. Dahil ba ayaw mo sa akin? Hindi ka pa sigurado sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Maya. Halata ang pagtatampo at maktol. Hindi magawang matuwa ni Miko sa sitwasyon ngayon. Mahal, hindi sa ganun. Of course, gusto ko rin may mangyari sa atin. Gusto ko maangkin ka. Gustong gusto pero... Hindi magawang ituloy ni Miko ang sasabihin. Pero ano? Seryoso na tanong ni Maya. Sobra-sobra na ang tampo na nararamdaman niya. Kasi, sigurado na ako sa'yo, Miko. Kaya handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Mahal, hindi sa ganun. Huminga ng malalim si Miko at niyakap si Maya sa bewang. Nagpumiglas naman si Maya, ngunit sa laki at higpit ng yakap ni Miko ay wala siyang takas at kawala. Of course, mahal kita at sigurado ako sa'yo. Of course, gusto ko rin naman may mangyari sa atin. Maangkit kita pero kasi, mahal, gusto ko after ng wedding. Gusto ko kasal na tayo. And I respect your decision lagi. Ayoko namang mapilitan ka or what dahil gusto ko. Kaya pinipigilan ko sarili ko, kaya umayaw ako lagi. Pagpapaliwanag ni Miko, malambing ang tono nito. Dama naman ni Maya ang magaan na halik ng kasintahan sa pisngi niya. Pinihit siya nito patalikod at pinahilig sa kanyang dibdib. Damang-dama niya ang init ng palad at dibdib ni Miko. Kung alam mo lang, gaano ako nagtitiis at pigil. Halos bulong na sabi ni Miko. Hindi naman nakasagot si Maya, lalo na nang naramdaman niya ang magagaan at maliliit na halik ni Miko mula sa pisngi niya, pababa sa leeg niya. Nagtatampo ka pala dahil doon. Bulong nito at pinagpatuloy ang ginagawa. Nagtagal ito sa leeg ni Maya at sinipsip iyon. Napatingala naman at pikit si Maya nang maramdaman niya ang dila at labi ni Miko sa kanyang leeg. Gigil na gigil ito. Bigla tuloy siyang kinabahan. Dahil tingin niya ay matutuloy na ang bagay na lagi nilang ginagawa. Gusto mo to, hindi ba? Maakit na sabi ni Miko. Mariin naman na nakagat ni Maya ang labi at sunod-sunod na tumango. Dinig niya naman ang nang-aakit na tawa ng kasintahan. What my baby wants, my baby will get. Ilang buwan na lumipas at maayos naman ang naging relasyon ni Miko at Maya. Maayos din ang sitwasyon ng asyenda at ng mga tao sa paligid nila. Lalo na nung umalis si Luna. Ngunit hanggang ngayon ay hindi nila alam kung nasaan ito. Maski mga kaibigan nito ay walang alam. Kaya ganoon na lang ang gulat ni Maya nang isang araw ay tahimik siya nag-aayos sa loob ng mansyon nang biglang makita niya si Luna na nasa kanyang harapan. Kabado siya dahil wala pa naman tao sa mansyon sapagkat nasa asyenda ang halos lahat maski si Miko. Anong ginagawa mo rito? Tanong agad ni Maya. Paano ka nakapasok dito? Dagdag niya pang tanong. Alam kasi ni Maya na mahigpit ang seguridad sa mansyon. Mata rin ang misi si Luna sa kanya. You think, ganun akong kadaling susuko? Ang yabang mo rin talaga, no? Porket girlfriend ka at minanahan ka, ganyan ka na makaasta? Anong kailangan mo? Kung kakausapin mo si Don Andres, wala siya rito. Nasa ibang bansa pa rin siya. Sabi ni Maya, ayaw niya namang maging masama kay Luna. Hindi silang pinunta ko. Sagot ni Luna at malaking ngumisi.
Ikaw ang pinunta ko rito. Dagdag pa nito. Hindi maintindihan ni Maya ngunit agad siyang kinabahan nang sabihin ni Luna ang mga salitang yon. Pakiramdam niya agad na may hindi mangyayari na siyang kinakatakot niya naman. Anong kailangan mo sa akin? Kabado na tanong ni Maya. Napatayo ito na maayos. Alam mo ba, bata pa lamang tayo. Ayoko na sa'yo. Tanong ni Luna sa kanya. Seryosong seryoso mukha nito. Bata pa lang tayo. Inggit na ako sa'yo. Dahil noon pa lang, alam ko na. Kahit hindi mo pa kilala si Miko, gusto ka na ni Miko. Na kahit nasa Manila at nagka-girlfriend na lalaking yon, ay alam ko. At alam niya sa sarili niya na may pagtingin talaga siya sa'yo, Maya. Dagdag nitong sabi. Nagsimula itong humakbang palapit kay Maya dahilan upang umatras ito. I really hate you so much. Ikaw lagi mabait, ikaw lagi maayos because totoo naman, mabait ka. Gusto ka pa, maganda pa, may magulang pa. While me, ampon na hindi ka gusto-gusto. Mariin sabi ni Luna. Nalilisik at naluluha mga mata nito. Hindi alam ni Maya ang gagawin at ire-react niya sa totoo lang. May part sa kanya na naaawa siya, ngunit mas lamang ang takot na kanyang nararamdaman. Luna, ano bang gusto mong mangyari? Kabado at natatakot na tanong ni Maya. Nang magpatuloy si Luna sa paglapit sa kanya ay napaatras siya. Ngunit huli na nang mapagtanto niya na sofa na ang binagsakan niya. Nasa harapan na niya si Luna at hindi niya na magawang makagalaw ng maayos dahil sa takot na nararamdaman niya. Anong gusto ko? Gusto ko, mamatay ka na! Galit na galit itong sigaw. Mabilis na napasigaw si Maya nang hilahin siya patayo ni Luna at pagsampal-sampalin siya nito. Sa sobrang gusto niyang makawala sa pagkakahawak nito, ay malakas niya itong itinulak dahilan upang tumalsik silang dalawa. Masyadong malakas ang pagkakatalsik ni Maya dahilan upang sumalpot ito sa mesa na nasa sala at mapahiga sa sobrang sakit. Ah! Sigaw ni Maya sa sobrang sakit. Agad siyang napahawak sa tiyan niya nang makaramdam siya ng masakit na pagkirot doon. Nang lingon niya si Luna, ay dilat na dilat ang mata nito na nakatingin sa binti niya. Kaya ganoon na lang din ang gulat niya nang lingunin niya ang tinitignan nito. Dahil, sigaw pa ni Luna. Tugo! Taka na tanong ni Maya sa sarili. Nanlalaki ang mata at hindi makapaniwala sa nakita. Agad siyang naiyak na makita niya kung gaano kadami ang dugo na umaagos sa kanya. Maya! Laking pasalamat ni Maya nang marinig niya ang boses ni Miko na kakarating lang. Maya, mahal! Aligaga nitong sigaw na makita ang sitwasyon ng girlfriend niya. Agad na binuhat ni Miko si Maya at nilingon si Luna. Nagulat pa rin sa nangyari. Halata sa mukha nito na hindi niya inaasahan ang nakita niya ngayon. Humanda ka sa aking babae ka dahil sigurado ako sa kulungan ng bagsak mo ngayon. Mariin niyang banta kay Luna. At agad na dinala si Maya sa kanyang kotse. Puting kisame agad ang sumalubong kay Maya na magdilat siya ng mata. Agad niyang iginala ang paningin niya. Ang ina niya agad ang una niyang nakita. Anak, buti naman nagising ka na. Agad na salubong ng kanyang ina. Halata sa boses nito ang pag-aalala. Halos isang araw ka ring tulog. Nag-alala kami lahat sa'yo. Dagdag pa nitong sabi. Nasaan si Miko, ma? Tanong agad ni Maya. Tsaka, ano raw po nangyari sa akin? Dagdag pa niya. Si Miko, kasama ang magulang niya, inaasikaso ang kaso kay Luna. Sagot ng kanyang ina. Ngumiti ito at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Buti na lang at hindi ka napaano, anak. At ligtas ang anak niyo ni Miko. Mabilis natigilan si Maya sa narinig. Sunod-sunod siyang napapikit at pilit pinapasok sa utak ang sinabi ng ina. Anak? Utal niyang tanong, hindi makapaniwala sa narinig. Nakangiti naman ang kanyang ina at tumutungo-tungo. Mas sumigpit pa ang hawak nito sa kanyang kamay. Oo, anak. May anak ka na. Buntis ka, Maya. Kaya laking pasalamat natin sa Diyos hindi ka nasaktan ng anak mo ng sobra at nakaligtas kayong dalawa. Ma, okay lang sa inyo? Naiiyak na tanong ni Maya. Pakiramdam niya kasi ay kasalanan niya yon.
Hindi pa ako kasal. Tapos may anak na agad. Okay lang sa akin, anak. Nasa tamang edad ka na at sigurado rin naman akong hindi ka pababayaan ni Miko. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Basta, alagaan ang sarili ha. Kapag may problema, lagi nandito si mama. Nakangiti nitong paalala sa anak. Tumangot-tango naman si Maya at yumakap sa ina. Halo-halo ang nararamdaman niya. Naiiyak, masaya, kabado at takot. Ngunit mas lamang ang saya na nararamdaman niya. Alam na po ba ni Miko? Tanong ni Maya. Tumango naman agad ang ina niya bilang sagot. Oo, kaya hindi siya papayag na hindi makukulong si Luna. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Sakto namang bumukas ang pintuan ng ospital at niluwa noon si Miko. O siya, mag-usap na muna kayong dalawa. Antayin ko na lang si Via sa baba. Kumukuha kasi siya ng gamit mo. Paalam ng kanyang ina. Kung ano man ang desisyon mo anak sa buhay, suportado kita. Huli nitong sabi. Bumati muna si Miko sa ina ni Maya. Nang makalabas ng ina ni Maya, ay agad nagtungo si Miko sa kasintahan at niyakap ito. Yakap na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong agad ni Miko sa kasintahan. Alalang-alala talaga siya na makita niya si Maya na nakahilata at dinudugo. Ay takot na takot siya at kabado. Gusto man niyang gantihan si Luna ng mga oras na yon, ay mas inisip niyang kaligtasan ng kasintahan niya. Lalo na nang malaman niya na buntis na pala ito sa kanilang anak. Okay na ako. Nakangiti na sagot ni Maya. Pasensya ka na, hindi ako nag-ingat, hindi ko alam. It's okay, mahal. Sagot naman ni Miko at hinalikan sa noo si Maya. Ang mahalaga, ligtas kayo. Wala ka rin namang kasalanan dahil ang babaeng yun ang sumugod sa'yo. Bagay lang siya sa kulungan. Mahal. Tawag ni Miko sa kanya. Nakayakap pa rin sila sa isa't isa. Kapag niyaya na kita ng kasal, papakasal ka na ba sa akin? Hindi naman agad nakasagot si Maya. Napaisip muna siya. Gusto ko sana, bago tayo mag-anak, kasal na tayo. Gusto ko, dala-dala mo na ang apelyido ko. May singsing na para hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano. I want to give you a 100% assurance, mahal. Paliwanag ni Miko sa kanya. Pero, kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Paninindigan kita sa lahat ng paraan na gusto mo. Handa naman ako, mahal. Sagot ni Maya at malaking napangiti. Mahal na mahal kita, Miko. At sigurado na ako sa'yo. Kaya lagi kong handa na magpakasal sa'yo. Emosyonal na sabi ni Maya. Napangiti naman si Miko sa kanyang narinig. Marahan silang humiwalay sa pagkakayakap sa isa't isa. Kinuha ni Miko ang kamay ng kasintahan at gano'n na lang ang gulat ni Maya nang maglabas ng isang kahon si Miko na may laman na singsing. Lagi rin akong handa, mahal. Ngiting-ngiti na sabi ni Miko. Noon pa man, sigurado na ako sa'yo. Noon pa man, sinabi ko na sa sarili ko na ikaw ang babaeng papakasalan at magiging ina ng mga anak ko. Noon pa man, handa na ako. Matagal na akong sigurado sa iyo, Maya. Tinapos ko lang lahat ng tungkulin ko bilang anak para sigurado akong mababantayan kita at ang magiging pamilya natin. Mahaba nitong sabi. Punong-puno na ng saya ang bawat salitang binitawan nito. Naluluha naman si Maya sa mga narinig niya. Hindi niya akalain na ganito pala kalaki at katibay ang pagmamahal ni Miko para sa kanya. Naakala niya noon ay siya lang ang nagmamahal. Yun pala ay matagal na siya nitong mahal. Will you marry me, mahal? Tanong ni Miko sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Maya. Agad siyang sunod-sunod na tumango. Tuluyan na siyang naiyak. Iyak na puno ng saya at pagmamahal. Dahil sigurado siyang sigurado at mahal siya ng lalaking papakasalan niya. Ang lalaking una niya sa lahat, ang lalaking magiging ama ng kanilang anak. I love you so much. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na sigurado ako sa'yo at mahal na mahal kita. Malambing at emosyonal na sabi ni Miko sa kanya pagkatapos nitong isuot ang singsing sa palasingsingan niya. Mahal na mahal din kita, Miko. Hindi ako magsisising pinili kita at nanatili akong sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo. Umiiyak na sabi ni Maya.
Ngumiti naman si Miko sa kanya at marahan siyang sinunggaban ng halik sa labi na siyang buong puso at pagmamahal na ginantihan niya. Sa huli ay ikinasal silang dalawa at namuhay ng masaya at mapayapa kasama ang mga anak nilang dalawa. Marami man naging pagsubok sa pag-iibigan nilang dalawa, sa huli ay nanaig ang pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa. At sigurado at panigurado na anuman ang mangyari sa kanila, ay paulit-ulit nilang mamahalin at pipiliin ang isa't isa. Anuman ang pagsubok ang harapin nilang dalawa, ay wala silang sawang magiging matatag at pananaigin ng pagmamahal sa isa't isa. Dahil ang pagmamahal ang susi sa lahat. Pagmamahal ang malakas sa lahat at ang tadhana ang saksi sa kanilang dalawa. Love will always find you. True love will always choose you. No matter what happened, destiny make it happen. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Ngiting-ngiti na